What's up mga ka-technician? Nagbabalik ang DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe din guys, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click nyo at like nyo rin ang mga videos. So yun guys, magre-review tayo ng Airmoto Smart Air Pump. Ang model number niya guys ay ito, BP198. Ayan. Tapos kung nakita nyo rito guys sa taas, meron siyang 14.8 watts an hour. So charging port niya ay Type-C. So ayan guys, yung mga pwede nyong paggamitan. So, yung bola, syempre, motorcycle, any type of bike, guys. Tsaka, itong car. Ayan. Tapos, dito naman sa kabila. So, ayan, yung mga PSI niya na pwedeng, tag dito, iset, guys. Ayan. Tapos, itong KPA, hindi ko na alam guys kung KPA. So, i-search nyo na lang guys sa Google kung ano ibig sabihin nito. Tapos itong bar. At ito yung mga application. And then dito sa likod, ayan siya guys. So, ayan yung model niya. Model number. So, built-in battery. So, hindi na kailangan guys isaksak to sa 12 volts na power supply or something. So, may built-in na siyang battery guys sa loob. Tapos, input voltage niya ay 5 volts 2 amps. Tapos, ang maximum output pressure niya ay ito, 120 PSI, guys. Ang lakas niyan, guys. Or ang taas niyan. 120 PSI. And then, ayan yung dimension niya. 41, 61, tsaka 155 mm. Yung bigat niya, guys, so kalahating kilo. Almost kalahating kilo. Siyempre guys, made in China. Pero kahit na made in China yan guys, tignan natin yung quality para sure tayo. Ito yan. Kasi baka made in China siya pero designed in US guys. May ganun kasi. So, ayan. So, tanggalin lang natin to. Ayan guys. So, ito yung manual niya. So, kung gusto nyo basahin yung full manual niya guys, ayan, pwede nyo basahin yan. Siyempre, pagka bumili kayo ng to, kayo na guys mismo magbasa ng full manual niya. So, ayan, may nakasulat naman dito sa charging niya na kapag green, nasa 60 to 100% na siya. Kapag ka yellow, 30 to 60%. Pag red ay 10 to 30%. Ayan. So, ayan. So, hindi na natin guys kailangan to. Kasi kung babasahin pa natin to, haba yung video natin. So, tuturuan ko na lang guys kung paano siya gamitin. So, tignan muna natin kung ano yung nasa loob nito. So, ito yung air pump niya mismo. Bigat. Bigat niya guys. Ayan. So, meron pa siyang plastic dito. Pero, hindi ko na guys tatanggalin yung plastic dito para hindi nagagasgasan tong ano niya guys sa screen. So eto guys, meron siyang deflate. So kapag ka sumobra yung ano niyo, pressure, so pwede niyo pindutin to tapos magdi-deflate siya or mababawasan yung hangin. Dito naman guys sa taas, ito yung output niya. So eto guys, hilahin lang to. Ayan, mahigpit siya. Mas maganda guys mahigpit para hindi matanggal. So, okay na okay guys. So, dito siya ilalagay. So, dito siya iti-thread. Ayan. So, meron siyang warning na hot. Ayan guys, oh. So, ibig sabihin kasi nito, kapag ka nag-pump kasi kayo ng pressurized na hangin, mainit siya guys. Kapag ka binacuum nyo naman yung hangin, malamig siya. Okay? So, pressurized yung hangin. So, kaya hot ang lalabas dyan. Or, ano guys, mainit yan kapag ka nagpe-pressured ng hangin. So, dito sa baba, wala. So, dito lang tayo sa taas. So, ito yung sa output pressure niya. May LED siya guys para sa flashlight, syempre. At meron siyang input Type-C guys. Ito yun. So, tignan natin yung charging niya guys. So, tanggalin mo natin to. Click natin dito. And then, tignan natin yung charge niya. Okay?
So, bago yun, tignan mo natin yung mga nandito guys sa loob. So, ayan guys Okay, may magandang bag dito. Kaso yung bag guys, walang walang logo. So, hindi man lang sila silk, tag dito yung silk na, tag dito yung magpiprint ng silk, print silk, mga ganun guys. So, hindi man lang nila nilagay dito yung air moto, kaya dito sa kabila. Talagang lang yun. Regular na pouch. Tapos ito yung mga kasama niya. Ito guys yung sa bola. Ito guys. Meron pa dito sa kabila Ito. Okay. So nakikita ko na guys yung kung yung mga kasama niya. So ito muna guys. Yung charging niya. Wire. Charging cable. So type A to type C. Ayan And then, eto guys, sa bike to ginagamit. So, eto, iroroscas nyo siya dito sa may, sa may hose, eto. Uy. So, dito guys, iroroscas nyo siya rito. And then, sa kabilang bike na to guys, yung bike na kakaiba yung yung pin. So, para dyan yan. Ayan guys, para makita nyo rin, ayan Tapos ito, para sa naman to, maglulubo ka ng ng salbabida guys. Ayan, yung kambugan sa swimming pool ko. So, kunyari nasa resort kayo, tapos kailangan nyo ng pump. Ito guys, so maganda gamitin din to as a pump guys, para sa mga kambugan. Mabilis lang yan. Pero, syempre, ingat kayo kasi yung pressure nun is iba. Baka 1 PSI lang yun, 2 PSI. So, make sure na alam nyo kung hanggang saan yung PSI para hindi pumutok. Kasi malakas to guys. Tapos ito yung sa bola. So, ayan. At, lagyan na natin muna dito yan guys sa gilid. Dito na tayo guys. So, charge muna natin. Tingnan natin. So, walang on charging cable. Tsaka yung tester natin. So, ayan guys, 5 volts. So, tingnan natin guys. So, ayan, nagcha-charge na siya. Wow! Lakas, bagsak agad yung voltage ng ko. So, ibig sabihin yan, hindi lang to guys 2 amps. Okay, kailangan more than, kasi kung nakita nyo guys, biglang bagsak ng voltage dito. So, alisin natin to. So, kuha tayo ng maayos na tag dito, power supply or power bank guys, gamitin ko power bank ng Anker. Ayan. So, salpak lang natin dito. Type C to Type C na yung gagamitin ko para mas makita natin kung gaano siya kalakas. Ayan. Ay, ayaw niya rin sa Type C to Type C So, Type A to Type C tayo. So, wala siyang tag dito, wala siyang resistor para mag-on yung Type C. Okay? Para sa 5 volts. So, ayan guys, tingnan natin. Talagang nabagsak yung voltage niya, no? Pero ayan, at least ang bagsak niya is 0.3 lang. Di tulad kanina, 0.4. So, ang lakas ng kain niya, guys. Ayan, no? So, sa power bank, kasi may bawas yan sa wire. So, 11.3 watts. Dito naman, guys, 10.4 watts. Okay, so may bawas kasi yan, guys. Yung voltage niya nagbabawas. Yan. So, at least alam lang natin, guys. So, 2.2 amps na yung kinakain niya. So, listen natin to. Bale, pagka nabuksan ko to, pag tinir down ko yan guys, gagawin ko dyan, nalagyan ko ng resistor yan para mag-activate guys. Para i-activate niya yung Type C to Type C. So, anin ko to. Pag-experimentuhan ko yung dito.
para pwede ko siyang i-charge sa Type-C to Type-C kasi mas malakas yung Type-C to Type-C guys eh. So nasa ano siya eh, 5 amps kasi siya eh. Ayan, para hindi tayo limited sa charging, okay? So ayan, at ito yung pag-on. Okay? So hold lang natin 'yan. Ayan. So kung nakita nyo guys, nandun siya sa my PSI. So meron siyang bar, kPa, tapos kilogram per meter squared. Ayan. I mean, centimeter square pala. Ayan guys. So tignan natin yon. So U, ibig sabihin unit yan. So tignan natin yung unit na gagamitin natin. Ayan o. So nagbabago siya. So bar. Ayan. kPa. Tapos ito. Kilogram per centimeter square. Ayan. So dito naman sa baba. Ito. Para siyang settings guys. So ito yung settings natin ay ito. Dito naman tayo guys. Sa bola. Ito guys, personal to. Kung ano yung gusto mong or kung ano yung tag dito. Personal use guys. Yan ibig sabihin pala niyan. So, kayong bahala dyan kung gusto nyo baguhin yan. Pero tuturuan ko rin kayo guys kung paano baguhin to. So, ayan. Pang kotse. Tapos pang motor. Tapos pang bike. Ayan. So, sa pang bike, tignan natin. Balik tayo sa pang bike. Ayan guys. So, para pare-pare sila PSI. Oh. Ayan. So, kapag kaganyan, kunyari sa bike, ang nakalagay dito is 38.0 or 38 PSI guys. So, pwede natin baguhin yan. Pwede natin gawing ayan, 37, 36, 35, or 35.5. So, ito po yan. Plus and minus. Ayan. Plus, minus. So, magma-minus ka ng PSI. Ayan guys. Okay? And then, ayan guys, try na natin. So, punta tayo sa bike ko. At tuturo ko sa inyo guys kung saan makikita yung PSI niya o kaya yung bar. Okay? Kasi nakasulat siya guys sa gulong. So, ayan guys, punta tayo sa bike. So, ayan guys, ito yung bike ko. Ayan. Ayan. Tapos, ito naman yung electric scooter ko. So, ayan siya guys. So, kapag dito naman sa electric scooter, makikita nyo guys, ayan o, may nakasulat siya na max inflate to, ayan guys, so 70 PSI or 5 bar. Ayan. Sa gulong naman ng bike, eto guys. So, ayan guys, kung nakita nyo, maximum inflate to 20. Ayan o, 20 lang yan guys. 20 PSI or ayan, 140 kPa or 1.4 bar. Okay guys? So, ngayon, ilalagay na natin yung air pump sa 20 PSI. Okay? So, pakita ko sa inyo guys. So, ayan guys, nakalagay na doon sa may pin yung hose. So, meron siyang 10 PSI oh. So, maano yan guys, mababa lang yan. So, kailangan natin is 20 PSI. So, hold lang natin to para mabilis yung galaw niya. Ayan guys, so 20 PSI. And, pindutin lang natin yung gitna. And then, tignan natin. So, balik ako guys kapag malapit na siya mapuno. Ayan guys. At nakalagay done. So, ayan.
So, ganun po siya, automatic siya. So, kung gusto nyo magkape, alis kayo, and then mag-inflate kayo ng tire nyo, so, pwede nyo yung iwanan at automatic siya mamamatay. And then, kung gusto nyo po bawasan yan, so, nandito po yung pindutan yung kanina. Guys, ito yung deflate, ayan. So, pindutin nyo lang po yan, mababawasan po yan. Ayan, guys. Okay? So, tingnan nyo lang. Ayan. Pwede mabawasan po yan. Ayan, 19 na lang siya. O, diba? Tapos, kung gusto nyo ulit dagdagan, ayan guys, o, diba? So, ayan, kung nagustuhan nyo yung video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, click notification bell button, click nyo all guys, bye, peace.